Sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan kong Palawenyo maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo. Samahan ninyo ako sa loob ng isang oras na palatuntunan na trabaho lang, walang personalan. Don Robert Ramiro ang maghatid sa inyo ng mga balita at paalaala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Kung palabas, kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Baka sa bawat palalait sumaho. Baka kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Baka ginawa mong biro, yan ang Ang headlines natin ngayon mga kaibigan, para maiba naman isang mayor ng Sibuyan Island na buwisit sa mga ilang anti-mining advocates. Isusunod natin ang impeachment trial na nangyari kahapon matapos nagisahin itong si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o bilang Tuloy tayo mga kababayan para ika nga ay tunghayan natin ang balita na ating ihahain sa inyo ngayong hapon. Para sa anti-mining ay tigilan ninyo ang pag-iintriga na hindi naman nakatutulong kung paano ayusin at resolbahin ng maayos at payapa ang isyo ng pagmimina sa Sibuyan Island, partikular sa bayan ng San Fernando. Ito ho ang saloobin ng mayor ng Kahidjukan, yung munisipyo ho dyan, sapagkat itong bayan na ito ay idinadawit sa intriga nitong kabilang bayan ang mga anti-mining advocates. Ito ho ay ating bibigyan ng malawak na pagpapaliwanag kung ano at maging sa aking naging karanasan dyan bilang pag-cover dyan ho sa nasabing usapin ng pagmimina ng Altai Philippines Mining Company. Eto mga kaibigan, tuloy ho natin. Nais kong bigyan ng daan na ang saloobin ni Mayor Marvin Grigi Ramos. Sa salitang Sibuyanon mga kaibigan ay atin ililiwat na rin sa salitang Tagalog. Sa minatuod, sa Tagalog ng minatuod mga kababayan ko, sa katotohanan lang, nabubisit na naman kami. Nabubuwisit kami sa mga isyu ng mina dyan sa San Fernando.
Itatama ho natin sa Tagalog sa totoo lang, nabubwisit na kami dyan sa mga isyo ng pagmimina sa bayan ng San Fernando. Oh, every time na may issue na tiyad ina, every time na mayroong issue na tulad niyan, daw ginaobra kami na collateral damage. Sa mga panahon na mayroong issue katulad niyan ay ginagawa kaming collateral damage. Kung resolution lang ang pag-uusapan, kompleto ang records namon sa munisipyo tungkol dra. Oh. Kung resolution lang ang pag-uusapan ay kompleto ang records namin sa munisipyo tungkol dyan. Even other municipality like Magdiwang, meron din sila niyan. Ano ang purpose na mag-submit ng resolution? Ibig sabihin, meron hong mga intrigero na dapat daw ay gumawa rin ng resolution. Na pag-i-endorso na hindi ho sila, sila ho ay anti-mining. Bilang tugon to show support for publicity. Yun bang gusto ninyong maibigay na suporta para sa publicity? Para lalong umalab ang silakbulang damdamin ng mga tao? Para lalong ipako sa krus ang 6 na konsehal at vice mayor na ay sumang-ayon, nagbigay ho ng pagpayag doon sa resolution ng Altai Philippines Mining Company, yung resolution na sila ho ay makapagmina ho dyan sa San Fernando. Just to put them on shame, para lang sila ay mapahiya, para mapahiya. Ano ang mariresolve natin sa pag-issue ng resolution na dati naman meron namang resolution na ipinasa ang mga konsehal? Kung ano man ang purpose at reason nun, meron na ding kaming resolution dyan. Kung ano man daw ho yung kung ano man ang ano ang mariresolve, ano daw ang malulutas natin sa pag-issue ng resolution na dati ay meron namang resolution na ipinasa ang konseho, kung ano man ang purpose o kaya ay rason na meron naman silang resolution dyan. Na if you need our support, we are always here, willing to extend our support. We are ready anytime. Walang problema sa amin. Pero for the sake of the island, let's stop making intrigues. It cannot help the situation. We just worsen it. Let's talk, discuss, let's help one another. Ito ho ang panawagan naman ng mayor ho namin. Wag na ho kayo mangi-intriga. Wag na kayong gumawa ng mga intriga. Hindi ho makatutulong dyan sa sitwasyon, sapagkat yan ho sa bahay ng San Fernando, maalab ho talaga yung tunggalian dyan ng anti-mining at saka pro-mining. We just worsen it, pinalala lang natin. Dapat yan ay pag-usapan. Magtulungan ang bawat isa. Ano hong sabi niya rito? Anong kinalaman namin yung kanyang bayan sa pag-aaproba ng resolution dyan ho sa San Fernando, yung pagmimina? Diretsuhin natin sa salitang Sibuyano. Anong kinalaman namon sa pag-aproba ng resolution na ina? Waya nga nindo kami ging konsulta bago ina aprobahan.
Sa salitang diretsong Tagalog, wala ho kaming kinalaman diyan yung bayan ng Kayugan sa pag-aproba ng resolution diyan. At wala rin, hindi rin nyo rin kami kinonsulta bago ninyo aprobahan, no? Yung sinasabing resolution. Ang mahuga sa iba na anti-mining, ang ibig sabihin, ang mahirap, yung pag sinabing mahuga, ang mahirap sa iba na anti-mining, imbis na magkaisa kita, puro pang-iintriga ang ginaobra naton. Diretsuhin natin, paano kita ini magkaisa kung kapwa manindo si Buyanon ang gaobra ning intriga sa kapwa nindo si Buyanon. Balikan natin. Sa Tagalog, ang mahirap sa iba ng mga anti-mining, imbis na magkakaisa tayo, puro pang-iintriga ang ginagawa ninyo. Ginagawa natin. Paano tayo magkakaisa kung kapwa man natin na si Buyanon ang nagtatrabaho para intrigahin lang ang kanyang kapwa si Buyanon. Ang mga gaobra ning intriga sa kapwa nindo si Buyanon dahil sa sobrang sa pamumulitaga ang tinatrabaho ninyo na pang-iintriga sa kapwa ninyo si Buyanon ay dahil sa sobra ninyong pamumulitika. Ito ho yung pinatutungkulan ho dito, yung mga anti-mining advocates at maging yung mga vlogger ho. Sapagkat dyan ho sa lugar ho namin, ang dami ho dyang mga mayayapang tuloy ho natin. Para hindi ko na pag-intriguhin. Para hindi ko na pag-intriguhon itong si Suroy Baktas. Vlogger itong si Suroy Baktas meron po yung iba na ito ko mo nakatutulong doon sa mga kapwa niya si Buyanon nagmamalaki na rin ito at meron daw naman siya nagagawa. Hindi ho siya pabigat ng lipunan. Sa halip na nga matulungan nga daw ng gobyerno ito, siya ho nakakatulong sapagkat kumikita itong sa pamamagitan ng kanyang pagbablog, para hindi ko na pag-intrigo itong si Suroy. Sa susunod na eleksyon sa San Fernando, sa San Fernando ako magdayagan ning mayor. Para hindi ko na intriguhin itong si Suroy Baktas sa susunod na eleksyon, lilipat na ako sa San Fernando at doon na ako tatakbong mayor. Para pwede na nindo ako husgahan kung pruba ako o antay kung kaya kong ipahinto ang mina. Sa susunod na na eleksyon, lilipat na itong si Mayor Gregory Ramos. Diyan ho sa bayan ng San Fernando siyang tatakbong mayor diyan. At para daw siya ay husgahan kung siya raw ba ay kabilang sa mga pro-mining o kaya ay anti-mining at kung kaya niyang ipahinto ang pagmimina diyan sa nasabing lugar o hindi. Ito Mr. Suroy Baktas, niyayari ka na. Ako man din noong 2023, nung kasagsagan din ho ng rally to, hindi pa ho mayor ang mayor ho diyan ay si dating Mayor Salim Tansingco. Hindi, yung kanyang asawa. Si Mayor Tansingco. Ako ho ay nag-cover ho diyan halos 1 linggo. Diyan ho sa Sitio Bato. Diyan ho sa Taclobo. Ay na-interview namin diyan yung mga anti-mining. Etong marami ho akong na-interview pero isa lang ho yung akin talagang malapit yung loob ko diyan kundi kay dating mayor Rios. Yun ho ang yun hong naging karanasan ko rin ho diyan yung kasi ho pag tayo ho ay nagtatanong pa lang tayo ang sagot ho sa atin ay pilosopo. At sinabihan pa ako nitong yung isang anti-mining, Elizabeth Ibanez ba yun?
ng ATM, oh, ah, yung grupo ng makakalikasan din. Ako raw dapat daw ako mag-anti-mining. Sabi ko, bakit mo ako tuturuan kung saan ko gusto? Wag mo akong tuturuan, wag mo akong mamanduhan. Sapagkat meron na akong karapatan kong pumili kung anong gusto ko. Yung ayaw na ayaw ko, reporter ako, mamanduhan mo ako ako? Ay, hindi ho ganun. Doon ho kami hindi nagkakaintindihan parang mayayabang dito ano to, puwersahan? Kaya ho kami nandito para ihatid yung impormasyon ho, maihatid natin sa kababayan natin. Kayo yung mga intrigero mga intrigero mga mayayabang Huwag na nating buligligin ito sapagkat marami ho akong nalalaman tungkol ho diyan. Kayo hong mga anti-mining, hindi ko sinasabing kayo lahat. Yun hong mga intrigero ho dyan. Sapagkat yung mga kamag-anak ko dyan mga anti-mining din yan. Iilan lang ho yung pro-mining. Pero ho, ang payo ko sa kanila kung saan ho ang inyong paninindigan at yung inaakala na kayo tama kayo, gamitin yung prinsipyo ng batas. Sapagkat meron tayong freedom of want. Yan ay nakasalig sa saligyang batas. Pero huwag mo silang didiktahan kung sila'y pipilitin nyo kung ano mag-anti o mag-pro. Yan tandaan ho ninyo yan. Sapagkat dito tayo mag-aaway Kaya itong sinasabi nitong si Mayor Greg Ramos, bakit pa ninyo idadamay nga naman diyan sa usapin ho dyan ng pagmimina dyan sa San Fernando? Ang layo-layo ng bayan yan. Wala naman hong aktibidad ng pagmimina ho dyan sa Kahidjukan. Bakit pa ninyong tuturuan na ika nga ay gumawa ng resolution na ika nga ay wala hong magpapahintulot dyan sa lugar na iyan na ika nga ay magmimina? Bakit mas marunong pa kayo sa mayor? Bakit kailangan pa ninyong turuan o kaya ay pagsabihan o kaya intrigahan? Hindi ko ho, kung mayor ho ika nga ay kumakampi ako. Ako ay kumakampi sa tama. Ngayon kung saan yung usapin, doon ho kayo, huwag na kayo mandadamay. Ito bang si mayor? Dinadamay ba yung kabilang bayan maging yung magdiwang? Hindi ho yan nagdadamay maging yung magdiwang. Dinadamay ba yan? Nagdinadamay ba? Na kayo ba dinidiktahan din na ganitong gawin ninyo? Bagaman yun talaga namang hindi lang nagsasalita sapagkat yan ayaw din naman sa pagbimina. Pagkatapos ganito mangyayari, eto hong sinasabi ho rito. Puro kayo pag-iintriga ang inyong ginagawa. Sa halip na ika nga ay magkaisa, yung mga Sibuyanon, ano hong ginagawa ninyo? Iintrigahin ho ninyo. At saka isa pa, magkakababayan kayo. Nandyan lang ho kayo, isang lugar kayo. Lahat kayo magkakakilala sa lugar na yan. Pagkatapos sa sobrang kayabangan ninyo, yung pamumulitika ninyo, ay sumusubra na. Hindi na kayo ika nga nag-iisip kung ano ang maidudulot doon sa inyong pang-iintriga. Hindi ko nilalahat Ako ay makakalikasan ako. Sapagkat ayaw ko rin na sisirain yung aming lugar. Ako ho ay taga Kahidjukan. Dito sa pinakagitnang bahagi ng Kahidjukan at ng itong Magdiwang. Diyan ho sa Danau. Diyan ho ako isinilang diyan sa Barangay Danau. Tingnan ho natin. Sige nga, mag-survey nga ho kayo diyan sa aming lugar kung meron mga pro-mining ho diyan. Pagkatapos yung aming mayor ho din yan na inyo pang iintrigahin tungkol ho dyan, pagagawin pa ninyong resolution. Meron na nga hong nagawang resolution matagal na. Kayo mga buroy. Hindi ko sinasabing buroy. Ang ibig sabihin ng buroy, bobo. Hindi ho.
Kayo ho ikulang ho sa kaalaman, hindi muna kayo nagsiyasat. Noong yung mga resolusyon ng mga bayan, dapat nagtatanong muna kayo bago kayo mag-intriga. Gusto niyong pangalanan ko sa inyo yung mga mayayabang na nakausap ko mismo face to face. Nakausap ko face to face yung mga mayayabang dyan. Kumusta nga pala yung aking mga kamag-anak dyan sa Gutierrez at Ramiro? Meron hong yung si Jojo, anti-mining po yan, si Jojo Gutierrez. Kamag-anak ho yan sa aking lula. Yung mga Gutierrez ho dyan sa Sibuyan. Ay mga kamag-anak ho namin yan. At saka yung Ramiro. Rizo. Rabino. Rada. Meron pang Villanueva. Rizo. Rivero. Marami, Katahay. Marami ho, halos. Pagkatapos makakarating sa, alam ho ninyo kapag ako nakababasa ho ng mga ika nga ay mga balita tungkol dyan sa Sibuyan Romblon, hindi ko pinalalagpas ito Bibigyan ko talaga ng panahon. Bibigyan ko ng oras ito para iparating sa inyo kung ano ho yung hinaing noong namumuno sa atin. Bakit hindi natin sila suportan? At bakit kailangan pa nating intrigahin? Ay mas matatalino pa ba kayo dyan sa mga namiminuno sa atin? Kung kayo nakakatulong o kung kayo mga vlogger na dyan, mayayabang na kayo, kung kayo meron, ay pambihirang patis ito. Nagmamalaki na kayo, kung kayo nakatulong sa inyong kapwa, pagmamalaki ho ninyo yan, para kayo para kilalanin. Ay maghunos dili naman kayo, dapat lalo kayong magpakumbaba Huwag kayong magmayabang. Sapagkat sa dami-daming tao na nakausap po dyan, at nababasa yung kanilang mga komento, ang yayabang. Akala mo lalo na't may pera, lalo't nakakaangat yung kanyang pamumuhay kaysa sa kanyang kapwa. Ang yayabang na sige, magbasa nga ho guys sa mga comment section ho dyan. Tingnan ho ninyo yung may mga ay matataas ang ihi. At makikita, ma-analyze ho ninyo sa mga komento ng mga taga-riyan ho, dyan ho taga Sibuyan, kung sino ho yung may pusong mapagpakumbaba at sinong may pusong mapagmataas. Wala ho silang ginawa kundi mang intrige. Sa halip na nga'y paunlarin, magsama-sama, magkaisa para umunlad yung kanyang bayan, hindi ho uunlad kapag inyo iniintriga. Sapagkat kapag inyong iniintriga, mahihinto lahat yon dapat na ituloy na sa pag-unlad ng nasabing lugar o dyan ho sa bayan na inyong kinaroroonan. Sige nga, magkomento ho kayo dito. Dito ho sa Bigwas News Philippines. Sapagkat ito ho naman ay inyo ho namang mapapanood sa aking YouTube channel, Don Robert Ramiro. Magkomento ho kayo. Kayo ay i-follow ho ninyo yan. Tinatanggap ko yung inyong mga negatibo na mga komento at maging pabor. Hindi ako namimili. Malaya kayong ay batikusin ako sa aking social media account dyan sa aking YouTube channel. Sige. At susunod kapag nabasa ko yung mga komento, sasabihin ko. Sasabihin ko dito, papasalamatan ko kayo lahat. Maging ikaw ay detractor o kaya naman ikaw ay sumasang-ayon dito sa ginagawa ho natin na pagpapahayag tungkol sa sitwasyon sa mga nangyayari diyan ho sa ating lugar, diyan ho sa isla ng Sibuyan, ang tinatawag na The Galapagos of Asia. Kaya nung una itong si Mayor Greg Ramos, ako nagko-komento rin ho dito
Pero yung aking komento, ito ho ay paalaala, ika nga ay suggestion din yan. Hindi yung ibabatikusin mo siya. Isa lang ho natatandaan ko ho rito na pinakamabigat na ika nga na naging encounter ko rito dito sa pag-iintriga nitong mayor ho dito ng Kahijukan, yung pagiging abogado. Hanggang sa ika nga dyan sa lalawigan may sa Romblon merong may ika nga merong disgusto dito sa pagkaabogado nitong si Mayor Greg Ramos. At kumonsulta din ako sa aking mga kamag-anak na mga abogado. At sila mismo ang nagsabi sa akin, nakita ko nga ho yung kanyang roll number. At nakita ko rin yung kanyang mga posted. Itanong ho ninyo doon sa aking pinsan na si Attorney Ronald Ramiro Ranyon. Sige nga, yan ho taga-Tagilos. Nagtanong-tanong ho ako sa mga may alam. Kaya hindi ho ka basta-basta. Pagkatapos sinasabi ko, okay Mayor, ganito Mayor yung akusasyon sa iyo ano sabi, hayaan mo sila, hindi nila naiintindi yung kanilang pinagagawa, hindi ko naman sila naging kaklase, o kaya nung ako ba ay nag-bar exam, nandun ho ba sila, meron ho ba silang katunayan, kung sila'y naniniwala doon sa mga sabi-sabi, ay madali namang gumawa ng intriga, isulat mo lang yan sa Facebook mo, intriga na yun, ngayon papaniwala, sasakyan naman ng mga ibang mga matabil, ika nga, ang sinabing matabil, yung mga chismosa, lumawak na. Yun ho. Anong sabi? Hayaan mo sila. Kung yan doon sila maligay, sige. Nagbinggan sa baho sa inyo. Lahat kayo, binibigyan naman ho dyan yung mga ayuda. Kapag mayroong ayuda, binibigay ho sa inyo, hindi ho namimili. Siguro ang mga namimili dyan, yung mga kapitana, o kaya yung mga kapitan, o kaya mga barangay officials. Kung bakit hindi kayo naisasali, baka meron ho kayong hidwaan sa inyong mga lugar. Ganyan lang ho yan. Politika Pero kailan mo na wala akong nakita meron ka na bang naidemanda Mayor Agrigi? May naidemanda ka ba diyan ng mga taga Kahijukan, ng mga Sibuyanon? Wala pa kasi ako nababasa yung ibang mga, subukan mo nga, magbasa ka ho dito sa mga news. Kung sino-sino ho yung yung kanilang mga detractors ay, ika nga, ididemanda. Lalo na dito ho sa nasyonal. Iyon ang sinasabi ho natin. Ngayon, susunod ho, antabayanan ho natin yon. Congrats Mayor Greg Ramos ng munisipalidad ng Kahijukan diyan ho sa Sibuyan Island sa lalawigan ng Romblon. Mabuhay ka. At sa lahat ng mga pro-mining at maging anti-mining, huwag ho kayong magsagupaan lang kayo diyan ho sa inyong mga opinion. Huwag ho kayong ika nga intriga ng intriga. Hanapan ho ninyo ng solusyon. Meron ho tayong mga batas na dapat ninyong puntahan. Hindi ho kayong nag-uudyok ng kaguluhan. Yan lang ho masasabi ho namin para manatiling payapa ang ating pamumuhay dyan sa isla ng Sibuyan. Okay. Iwanan natin yan. Dito tayo sa impeachment. Dito tayo sa impeachment. Sapagkat dito medyo makikingkoy na naman tayo dito Isa ho sa isang ika nga ay hindi nagugustuhan ng ng mga netizen, karamihan. Yun hong pahayag ng presiding officer ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na pinahihintulutan na isubpina ang mga bank accounts, tax at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio na ang subpina ay para iimbestigahan
yung 19 years from 2007 hanggang 2026 bank accounts na gagamiting basihan sa scope ng impeachment process. Eto, mukhang sumasablay na naman tayo dito eh. Ah? Ito bang pag ikaw ba mayor, pag ikaw mayor, impeachable official ka ba? Kapag ka impeachable official ho yung mayor, pati yung barangay tanod, impeachable official na rin yan. Miniro mo, mayor. Kailan na naging vice president itong si Vice President Sara Duterte, June 30, 2022. Bakit isasama yung 2007? Mayor pa ito, nanuntok pa ito ng sirip. Tapos impeachable official na siya. Isasali ba yon? Mukhang lugaw yata ang dating dito, ha? Parang rambol-rambol na ito. Ibig sabihin itong balita natin, rambol ito. Nakasalang pa man itong si NBI Director Matibag. Hindi rin niya alam kung anong hulugan ng hearsay. Napakinggang salita, hear. Ibig napakinggan. Say, sinabi. Napakinggang sinabi. Meron ho ibang termino ho dyan eh. Yung hearsay. Hindi rin niya alam yan. Tagalaguna. Tagalog na Tagalog. Pwede pa sigurong medyo sasang-ayunan ka pa rito kapag sinabi mong ikaw ay ikaw ay taga Batanes. Ito, tuloy natin. Nag-ano lang tayo, nag-unlib lang. Ito. Etong isinubpena ay yung 19 na taon. Noon ay nanunungkulan itong si Vice President Sara Duterte from mayor to vice mayor hanggang sa naging Vice President 2007 hanggang 2026. Ito raw ho ay gagamiting basihan para sa scope ng impeachment process. Kita mo na. Senador Erwin. Naalala kita. Kapag ganito eh. At saka si Ombudsman Boyeng Rimulya eh. Hindi lang yan. Si Tito Soto at Ping Lacson. Naalala ko yung itong apat na ito. Kapag ka ito ay nakakabasa ako ng mga ganitong mga pahayag eh. Na ika nga ay pumapasok doon sa bend the law. Na kayang-kayang baluktutin ang mga batas, masunod ka lamang ugiliw ko. Ay, Panginoong mahabagin. Ano bang nangyayari sa bansa sa bagong Pilipinas na are? Yung 2007 hanggang 2026 gagamiting basihan para sa scope ng impeachment process. Ito ho ay tinutulan din ho. Marami hong tumututulo dito eh. Una, ito pong tinutulan nito ni Senador Robin Padilla. Ang sabi, kung ganun pala lahat ng mga senador o opisyal ng gobyerno, dapat din palang imbestigahan ang mga pag-aari at yaman ng mga opisyal ng bayan. Lahat na daw kayo dapat para maging patas. Dito selective yun lang gusto ho ninyong imbestigahan, yun lang gusto para yung iba, wala na. Ibig sabihin, sorry ka na lang, ikaw napili, ikaw napagtripan, ganun ba yun? Umangal itong si Senador Robin Padilla, mabuti pa itong si Senador Robin Padilla, bagaman inaaglahi ho ninyo ito sapagkat hindi naman ho ito yung pagbabata yung kanyang yung pinag-aralan kaysa sa kanya. Inaaglahi yung kanyang pagiging aktor.
o pagiging artista. Pero mas kinapupulutan pa nga ito ng magandang halimbawa itong si Senador Padilla kaysa sa inyong mga bendalower. Mas makabayan pa itong si Senador Padilla kaysa sa inyo. Sapagkat kayo ay mga lumalabag sa batas. Kayo nga yung tinataguriang tagapagbalangkas ng batas pagkatapos kayo rin ho yung lumalabag. Niyan nga simpleng rules, hindi nyo masunod. Ay gusto niyo talaga baluktutin. Eto nga, sandali lang. Ito meron ho. Etong, pakinggan nga natin to. Anak baka naman, Miss lang yun, tama? So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBA director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later. Kita mo? Bakit ka nag-witness? Wala ka pa na ng personal knowledge? Pero bang ganun? Nag-witness, walang personal knowledge? Tuloy nga natin. Siya Atty. Binluan, sige nga, tuloy mo nga. Or on February 20, Your Honor, ask and 2026, answer correct? question. I haven't even asked that question, Your Honor. Kindly let counsel finish. So again, I will repeat. So the reason for this is that because you became NBI director only a year later or on February 20, 2026, correct? Tama po. All right. Okay. So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct? Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari. Which is not personal knowledge, correct? Well, yun lang po yung knowledge natin. Palusot You're a ka. lawyer, correct? Tama po, 29 years. 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will. Attorney, 29 years. 29 years na naging lawyer, hindi niya kabisado yung rules of evidence. Ay, naku pa. Pwede bang umihi muna? Pwede bang mag-confirm muna ako sa aking notes? Para bang ganun? Trabaho ninyo yan, 29 years of being abogado, tapos hindi mo alam yung rules of evidence. Nandiyan ka sa NBI, nag-iimbestiga, pagkatapos pambihirang buhay ito. Tuloy mo nga ito. I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matiban. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po. Okay, you can read it. All right. So, based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer, he is competent. Pero may rescuer ikaw Congresswoman Jeremy Lauro, may rescue ka agad sige. Mukhang napainom na ng tubig itong yung bata mo tuloy mo Counsel, are you making an objection? This is a comment, Your Honor. The Um, witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And that's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records. Short rejoinder, Your Honor.
No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this. Thank you, Your Honor. So, again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct? Tama po, pero meron po mga exceptions sa rule. Alright, okay. Yun ang sinasabi natin eh. Tama eh, mayroon pang exempted eh. Ibig sabihin meron pang mga palusot eh. Ha? Meron ito nga, yan na nga batas yung papalusutan pa eh. Pabihirang buhay ito. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct? But it's not an absolute rule po dahil may exceptions. Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation of hearsay? Your Honor, the question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay. No, I'm not As a asking matter him. of fact, he's trying to raise the exception to hearsay. I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. Wait, Anyway, I'll move on to... If the witness If the knows, if it does not know, he may say so. Hindi ko po alam kung anong translation ito sa Tagalog. Okay, so I'll just use... Tagalaguno ito, Tagalog ito. Ha? Mga kababayan ko. Hindi raw niya alam. Ha? Yung hearsay, chismis ba yan o ano? Oh, sabi-sabi lang. Pambihira. Ay, nako. Anong nangyayari sa bansang ini? Ha? Ha? Sige, tuloy mo nga dito. Anak ng baka dito ako na ano eh. Nakaka-intriga din naman talaga ito eh. Salitang hearsay lang, hindi maintindihan. my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBA director. Okay, yan. Tigilan natin. Tigilan natin yan, mga palusot. Mga palusot ninyo, wala ka palang alam bakit magtitistigo ka pa riyan? Ha? Alam mo mga abogado kayo eh. Napapaghalat na kayong anong tawag ho dyan? To wrong the right at to right the wrong? Abogado eh. Oh, pumunta doon sa gera, walang laman. Walang dalang sandata. Titistigo, walang alam, pambihira. Tapos papalusutan mo ng mga exemption. Sasabihin mo, in every rule there is an exemption. Ganun ba yun? Ganito pala yun eh. Kaya ito nagkakawindang-windang itong bansang are. Sapagkat lahat ng babatas pinalulusutan ho ninyo eh. Kami na hindi naman ho kami nag-aaral ng batas. Naintindihan naman ho namin kung paano ipatutupad yung batas. Sapagkat yung batas wala hong ano yan eh. Wala hong sinisino yan pag sinabing batas ay batas. Hindi wala hong damdamin yung batas na yan. Kaya malupit to ang batas eh. Pero sa inyo, para wala yung kalupitan ng batas, kailangan natin yung i-bend. Kailangan natin baluktutin yung batas. Ganun ho ba yun? Ganun ba ang laro ngayon? Tama ba? Teka. Tingnan nga natin itong ano. Yung sinabi nitong si dating PACC chairman Bill Hica. Hapon sinabi ko na ho sa inyo ito eh. Pero gusto ko lang talagang linawin dahil sa para maiwasan ho din natin na tayo
mabatikos din naman dito pag sabihin ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw diyan pagkatapos sasabihin kayo idalo yan ang mga impormasyon yun naman palang inyong ipinadadalo yung mga impormasyon pala naman yan. Hindi naman pala yan mapagtitiwalaan kayo pala may mga bulaan din paano silbi ho natin dito kung tayo ay magbubulaan lamang ho din mga kaibigan ko. Yun. Ang pahayag ito, ni Bilika ito ho, basahin ho natin. Ang pagkakabanggit ho dito ay nanawagan ho itong si Bilika sa publiko na huwag matakot sa umunoy panggigipit at ng pamahalaan, huwag magpatakot sa panggigipit. At kapag hawak ho ninyo yung katotohanan at kung kayo ay naniniwala tumitindig doon sa totoo, maaari nila tayong ipitin, kasuhan, ipakulong, ipapatay o kailanman ay hindi raw ho yan magtatagumpay yung kanilang kabuktutan sapagkat mas makapangyarihan yung katotohanan. Dito ho ano ang ginagawa ho dito? Ito ho isa na namang sinyalis ito bakit po? Pagkatapos sasabihin ninyo, yung panggagamitin ho ninyong affidavit wala pa, hindi pa ho notaryado, hindi ho napirman, gagamitin ho ninyong ebidensya. Pwede ho pala tayong kumuha ng ebidensya, pupulutin lang ho natin dyan sa sa junk shop. Pag kayo nakapasa ho tayo dyan ng ay gagamitin na nating ebidensya kahit na hindi notaryado. Ibig sabihin hindi otorisadong gamitin yung mga ebidensyang yan, dadalhin-dalhin ninyo. Ano ho yung mga nakaraan pang mga testimonya ba yan? Itong si Bato-Bato at saka si Las Cañas. Yung mga ika nga ay mga di umano'y sinasabing Davao Death Squad. Yung mga nilang mga yung ginamit din ho din sa impeachment na ito kumbaga rehas. Recycled na ho itong mga ito yung hindi kasi masyado hong ika nga ay nakakatutok dito sa mga batas-batas sa mga investigasyon. Malamang ho nalimutan na ho nila ito pero karamihan ho kasi ay talaga namang nakakadismaya na manood dito ho sa impeachment na ito sapagkat wala naman ho tayong natututunan na ika nga ay mabuti ho rito Kundi ang natututunan natin dito, ang ating nakukonklusyonan ay kung paano ho ninyong tirahin o nga inyong sirain yung reputasyon ng isang tao na inyong inaakusahan. Sa sa anong layunin? Ika nga ay meron kayong mga personal na interest sapagkat nangangamba kayo na kayo ay balikan ito pagdating ng panahon. Itong mga ito. Hindi ho lahat naman kayo diyan sa gobyerno, hindi ho kayo hindi ho perpetual ho yan. Perpetual ba? Kayo ho matatapos din ho ang inyong termino ho diyan. Darating at iyang pagkatapos ng inyong mga termino, diyan ho kayo ika nga ay susundan, diyan kayo uusigin. Tandaan ho ninyo yan. Kaya ngayong isa talaga nagbabalak na play safe para ako hindi basta-basta nilang matitibag dito sapagkat itong iniimbestigahan ngayon, itong witness na si Matibag mukhang tibag na Director pa man din ng ito ng NBI sabi ito daw ay matibay mukhang natibag yung kanya tibag yung kanyang pangangatwiran gagamit ka pa ng mga adlib na merong mga exceptional meron ka pang gagamitin exception to the rule. Kaya ho nag-iingat yung isang mama na mataas ang official din sa isang institusyon nagpi-play safe talagang binabalak na ho niya ilagay ninyo ako diyan sa Supreme Court. Ako yung Supreme Court Justice. Ako ho ang magdidesisyon ho dyan sa lahat ng iyan. Pati dong si President Marcos kapag yan
na wala na sa hindi na presidente at yan ho inusig ng batas, ako magtatanggol diyan. Lahat ho yung yun ho lahat yung lahat ng involved doon. Ha? Para ho ibiyahe pabalik doon sa Netherlands sa tatay ko, lagot kayo lahat yan. Yun ang kanilang kinatatakot eh. Talagang sagad sa tumbong ang pagkakatakot ng mga ito. Kapag ka nangyari, hindi ninyo yan napatalsik at hindi na ho siya makatakbo sa public office. Kaya ho niyo talaga babrasuhin. Ano yung sabi nitong isang political analyst din? Hindi ho papayag. Hindi ho papayag ho yan. Na ika nga ay hindi talagang titibagin sa ayaw at sa gusto. Sapagkat ayaw nilang magiging presidente sa hinarap itong si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin lagot. Mr. President, sa Lunes Sa Lunes. So na yan, aabangan namin yan. Ay himay-himayin ko yung lahat ng mga sinasabi mo. Hindi ho sa ikaw ay babatikusin ko. Kaya lang bibigyan lang natin ng hustisya yung sinasabi mo. Yung mga writer mo diyan sa SUNA, mag-isip-isip kayo. Yung counter, kagaya ng ginagawa nitong si Attorney Binluan. Dito kay Attorney Matibag. Iko-cross-examine din namin dito sa palatuntunang ito. Dito sa Bigwas News Philippines. Dito sa programa ni Don Robert Ramiro. Sa isyong panlipunan, balita at komentaryo. Iko-cross-examine din ho namin ito. At magkakausap na rin ako dito ng mga abogado rin. Attorney Ronald Pinsan. Lahat po yung mga attorney na mga andito yung mga listahan ko mga attorney. 16 to sila meron nang namayapa ho rin ito naman kasi mga nasa law office, lalo na itong ito kayong attorney Roberto Miguel Ramiro. Hindi ko basta-basta ito mahihinga ng opinion nasa law office kasi ito Hindi nga, baka hindi pa nga ako kilalanin ito taga Ilocos din ito hihingi ho tayo doon sa mga kilala ho nating abogado. Kahit dalawa, yung misis ni pinsang kong si Ronald. Yan ho, abogada rin. Diyan ho yan nagtatrabaho sa Comelec. Yung misis ni Ronald Ramiro Ranyon. Abogada din ho yun. Taga Comelec naman. Kaya ho, dito ho, gagawin ho natin yung i-cross-examine din natin yung mga pahayag ho nitong mga opisyal ng bayan para sayang din kung makikinig din lang naman kayo, wala kayong kapupulutang aral, huwag na kayo makinig. Ang dami-dami, kunin nyo lang yung manood na lang kayo ng drama. Kaysa makinig kayo dito sa programa ni Don Robert Ramiro kung wala din lamang kayong mahihita o mapapakinabangan. Wala ho kayong matutunan. Kundi ho kabulastugan ng mga gobyerno. Babati na nga lang tayo dito. Kukunin ko yung listahan ko ng mga pagbati mga kaibigan. Sapagkat meron na lamang akong natitirang. Ilang minuto na lang ho yan. 6 na minuto na lamang. Sige. Kuyang Leo Ramiro ho. Kuyang Leo Ramiro, binabati kita. Si Kuyang Normario Ramiro ho, binabati sa taga si SPG. Maging si Kuyang Nelson. At yung Vice Mayor dyan ho, sa Laguna ho, si Christopher Ramiro. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. At bukas ho meron pa tuloy ho tayo. At itong si Mandy Ramiro, active pa ho itong police dyan ho sa Quezon City Police District Office. Naka-assign ho dyan sa Station 5. Okay. At sa mga, kumusta nga pala retired Brigadier General Raniel Ramiro? Hindi ka na nagpaparamdam
Meron pa naman sana akong ewan ko lang kung sisikapin kong ma-reach out kita. General Ramiro. Ako ho, general na rin, baka mamayan, hindi ho ako sa Armed Forces of the Philippines o kay sa Philippine National Police, dun sa karakter. Dalawa ho kami dito sa dating kasama ko, General din si Jen Subarjaga. Ako, general problem lang. Ay, Diyos mio. Oy, magandang gabi na magandang gabi na Madam Josephine Makapagal dyan ho sa Anaheim, California. Si Ma'am Faragagarani dyan ho sa Canada. Ma'am Wendilyn, Reyes at Lordi Sadicon, paramdam kayo nandyan ho sa US yan. Engineer Jimmy Apostol. Jim, alam na this. Si Espiridion Ligayada. Stress din ito sa gobyerno Pero dating official ho ng Comelec ito. Si Danilo Lagahit. Wilfredo Gutierrez, si dating sundalo ito alert ito. Tahimik lang ito kakalbu-kalbuhin ito. Pero patinik ito di ba Neneng? Di ba Neng Octaviano? Di ba matinik itong si si Wilfredo Gutierrez? Si Atanasio Briones at yung kanyang misis si Madam Batchmate Suderly Permalino. Beng, kumusta? Si Miriam, nandiyan ka lang sa Antibulo. BM Miriam at Miriam Barbosa. Si Josephine Kabinta. Catherine Hamis. Magandang hapon o gabi na. Vilma Kabantog, tahimik ka lang yung bakunera. Taga-bakuna. Nancy Roma, Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, Luz Mainit, at yung sina Paterno at Sinaida Gahonera, yung aming mga advisor. Dalawa lang babanggating ko muna, si Ma'am Ibon Dukusin Katli at Ma'am Rose Kalikaran. At siyempre, dadako ako dito sa amin hong lalawigan, ang lalawigan ng Romblon, ang Marble Capital of the Philippines at ang di Galapagos of Asia, ang isla ng Sibuyan. Sa pagiging gobernador, ang aming gobernadora, walang iba kundi si Governor Trina Permalo Fabic at yung amin namang Lone District Representative Congressman Leandro Budoy Madrona at sa aming barangay official sa Danao. Barangay Chairman ng Danao, Greg Villanueva, Kagawad Lydia Marzigan, Henry Rigala, Roger Ragot, Raymond Galindo. Jetty Ibabaw, Arnel Rotone, ang sekretary ay si Evelyn Formanes, treasurer ni Riza Maron, bookkeeper Vanessa Mesa. At siyempre yung mga kaibigan ko si Nadine Grabo dyan sa Plaridel, Bulacan, si Alfred Bayane ng Nueva Ecija, lagi itong nanonood sa ating palatuntunan, yung si Nadia Jemelin Nietes, Nyoron Martinez, si Presi Pangilinan, Labner Pangilinan, si Leo Ramiro, Boss Leo Ramiro, kumusta ka na? At siyempre sa Ramiro family, siyempre hindi ho natin malilimutan yung aking mga pinsan dyan ho sa Ibayong Dagat, si Tukayong Roberto Ramones Ramiro dyan ho sa Las Vegas, Nevada. Dyan ho naman sa Marianas Island yung pinsan kong si Noemi Ramiro na meron na hong 2 anak na miyembro ng US Air Force at isang US Army. Na ang kanyang kapatid naman na dating pulis na retired pulis na si Isidro Ramiro, si Lando, Kuyang Lando Ramiro, magkakapatid ho yan. At siyempre doon ho sa mga kamag-anak ko dyan ho sa Isabela, ako ho ay patuloy na nakikiramay kay Kuyang Loreto Ramiro, dyan ho sa Itiague ho yan sa Isabela. At maging sa Ilocos Norte, dyan ho sa Bacara, sa lugar ho ni Kuyang Reynaldo Ramiro na siya ngayon ho ay nasa Hawaii, meron ho siyang catering services ho dyan sa Hawaii. Maging dyan ho sa Burgos, Burgos, Ilocos Norte, magparamdam ho kayo dito ho sa aking YouTube channel, mag-like man lang kayo, kaya i-follow ho ninyo.
para makita ko yung inyong mga pangalan at kayo ho ay aking isasama dito sa pagbati. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan kong Palawenyo at sa buong universe. Bukas na muli ang Tabayanan, ang isyong panlipunan na dito lamang sa Bigwas News Philippines, sa ngalan ng mga magigiting nating nakasama, sina Tech Aaron, Tech Leo, at sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa program director, Sir Jeff Balahonda, at sa ating station manager, walang iba kundi si Ronnie Dave Abili, at siyempre sa general manager ni Yumi Cascara. Yours truly, Don Robert Ramiro. Hanggang sa muli, magandang gabi na sa inyo.